Good morning. Good morning po sa lahat. This is Maya. Today, we will talk about the USDT monitoring, kung saan ba natin siya nakikita. So, focus muna kayo dito sa sasabihin ko based sa TA ko dito using our Maya method. So, obserbahan nyo tong bars na to. Nakikita nyo tong bars na to. Itong bars na to. So, ito yung close price niya. And then, naabot na niya yung expectation natin dito, yung 8.50, bago siya nag-dump, which is yun yung pump na nangyayari when USDT pump, yung Bitcoin natin at saka yung altcoins magda-dump yon. So kung ang USDT naman ay magda-dump, meaning yung coin natin is magpa-pump. So yun yung idea dito using the USDT monitoring. So based dito sa uh, view natin ngayon, ito yung bars natin ngayon. Nag-dump siya dito. So anong expectation natin, kasi andito siya ngayon. So pupunta tayo sa more lower time frame. I'm using my 2 3 4 minutes. I called it Cypers. So change time frame tayo. Change TF tayo. So ito yung 2 3 4 minutes na ginagamit ko. So tinanggal ko lang muna yung mga bars para mas clear yung view natin. So each of this silhouette na black andito yon, yung gray. Sorry, yung gray color. Ito yung representing the top and bottom of the day. So each of these boxes representing the one day event, one day movement. So ito yung previous, ito yung kahapon. So ngayon andito tayo, this small candle. So ano ba? Paano natin siya ilolocate kung ano yung next move niya? So again, balik tayo dito. Andito tayo yung bars, ito yung close price. So dito ito 'yon. So gagamitan natin ng retracement, wave retracement. So ganito. So bangga tayo dito sa 0.62. So ito yung previous event niya. So ano yung next move niya? So itong mga uh, daily move, magiging support yan siya. So example, lagyan natin ito yung sabihin na natin most of the time dito re-respect yung candle, nagre-respect yung candle dito. So ito yung level na to could be the potential support ng uh, USDT. So sabihin na natin dito, pinaka lowest na diyan natin ilagay. So are we expecting? Yes, nakikita naman natin na yung candle, when nag-dump yung candle dito, may reaction talaga kasi nirespeto niya itong level na to. Respected yung mga level na to. So pwede natin siyang abangan dito ulit before siya babalik. So kukuha tayo ng hot gate dito. Kunin ko yung half niya. So ito, ganito yun. So tanggalin muna natin to. So saan yung mga major lines niya? Major lines niya dito sa baba. Yan, oh. Yan. So potential na ibibisit natin tong trend na to. I called it the Pyra trend kasi itong Pyra trend is representing mid what you call that, med trend line. So respected siya. It means respected siya yung level na yan. So we are expecting a dump dito, around dito sa 8.19, and then babalik na yan, magpa-pump na yan dito. So ilagay natin yan dito. So dito sa edge ng Maya Pika natin, so ilagay ko yan dito. So ano yung expectation natin dito? So lagyan natin ng percentage. That is 8.38. 8.38
percentage, ito yung babalikan niya. Ito yung babalikan niya. Babalik siya dito. Ayan, babalik siya lang dito. So, lagay natin dyan ha. And then dito rin sa baba. Lagay natin yan dito sa baba. Ayan. So, expectation natin dito, dump, and then balik na. Kukunin natin yung 0.5 level, yung kalahati ng equilibrium ng previous day sa top and bottom niya. So, pag yan naging support, it will continue going here and then dump na dito na. So, aabangan natin yan sa 8.38. So, meaning ng 8.38, kung magpa-pump, ano yung movement ng USDT. Pag ang USDT nagpa-pump, meaning magda-dump yung mga coin natin, especially yung Bitcoin. So, kabaliktaran siya ng move ng gagawin ng coin natin. So, and bakit ko ba ginagamit itong USDT for charting? Kasi lahat ng pair ng mga coin natin is USDT. So, kung alam natin yung move ng USDT, then we could probably see the potential move of our coin. So, yun yung basa ko dito. So, kung babalik tayo sa more higher time frame, like I said, magda-dump yan, respected itong level na to, which is ito yung mga candle na to, respected, and then it will continue going back here sa 8.38. So, itong candle na to, itong bars na to, hindi to mahuhulog as of now ha, sa nakikita ko. Babalik yan dito sa 8.38. Dito yan magse-settle yan dito, and then doon na tayo, dyan na yan, ganyan na yan, oh. Ganyan na yung movement niya. So, itatouch natin yung edge ng hot gate sa upper kasi nakuha naman natin siya dito. So, itetest natin siya ulit sa 8.38 level. Pwede rin mag 8.43 pero focus lang tayo sa 8.38 kasi mas safe yung level na yon. So, yun yung basa ko dito. Ayun, oh, nagda-dump na nga siya, oh. So wait natin dito na level of 8.19. Itong level na to, 8.19. Pag nakuha to, we can execute our short position, and i-check nyo na lang yung binigay ko ng mga charting dun sa mga, like example yung XRP, BTC, and other pa na mga BNB. Marami ako nilapag doon sa channel natin. So, check nyo kung magmamatch ba yung entry point na binigay ko doon. And then, yun na. So, good luck sa mga trade natin, and subscribe and like my video mga tol and sis. Thank you. Yun lang, bye.